Eto na yung pinakahihintay naming araw. Dahil first day of school nga ni Elise ay pinadede ko muna siya at baka magwala pa ito sa school. 9:30 AM pa nga lang ang pasok ni Elise pero sumabay na kami sa aking mother-in-law para makatipid na kami sa pamasahe. Umagang-umaga pa nga lang ay nakabusangot na itong aking anak. Hindi ko maintindihan kung happy ba siya o ano kasi nagpapakyut din naman. First day of school na nga pero wala pa siyang bag kaya pumunta muna kami sa palengke at binilhan ko siya ng napaka-cute na bag. Gustong-gusto niya nga ito kasi may unicorn at saka kulay violet and pink. Noong kapanahonan ko ay wala pa talagang ganitong mga bag na may unicorn. Ang naaalala ko, ang print ng aking bag noon ay Power Rangers. Hay nako Elise, napaka-friendly mo talaga at nag-goodbye pa kay ating tindera. At dahil tinanghali nga ng gising si Elise ay hindi na siya nakapag-breakfast pa sa bahay kaya dinala ko na lang muna siya dito sa karinderya sa may terminal ng bus at pinakain ko. Strong and independent woman na talaga itong aking baby girl dahil gusto niya siya na talaga ang nagsusubo sa kanyang sarili. Pero paminsan-minsan ginaguide ko pa rin. Talagang toddler na nga si Elise kasi sinasabihan niya na ako na, "Mama, Elise only. Please do not grow up too fast, anak." Since wala pa namang 9:30 ay pumunta muna kami sa bahay ng aking parents para naman makita ni Papa ang kanyang nag-iisang apo. At nandun din kasi sa bahay nila yung motor na sasakyan namin papuntang school. Pagdating nga namin sa bahay ay ipinakita kaagad ni Elise kay Papa ang kanyang bagong bag. Wow! Hindi pa nga man din kami nakapasok sa school ay tinanggal na ni Elise ang kanyang panali sa buhok. Hindi kasi siya sanay na tinatalian ang kanyang buhok kaya kung makikita nyo sa ibang mga video ay parang hindi talaga nagsusuklay si Elise. Sinusuklayan ko naman pero talagang ganyan ang kanyang buhok, wavy ba? Namumula kasi ang kanyang ulo kapag tinatalian ko ang kanyang buhok lalo na kapag nahihigpitan ko masyado. Anyway, mag-bag raid muna tayo. Ang laman pala ng bag ni Elise ay mask, suklay, handkerchief, meron din siyang tubig, snacks, at saka ang kanyang eyeglasses. Anti-blue light or anti-radiation eyeglasses lang pala ito, hindi yung may grado. After kong i-prepare si Elise ay kukunin ko na sana ang aming motor nang biglang sinabi ni Elise, "Mama, hatod lolo," na ang ibig sabihin ay magpapahatid daw siya sa kanyang lolo papuntang school. Ang lapit-lapit lang naman ng school, nasa likod lang ng bahay ng aking parents. Magmomotor lang sana kami kasi iikot pa kami sa may 7-Eleven para bumili ng juice ni Elise. Pero ayun na nga at hinatid na nga lang kami ni Papa papuntang school. Dito na nga lang ako sa 7-Eleven bumili ng drinks ni Elise kasi along the highway lang naman ito. At ang napili kong drinks ay itong ang Dutch Mill. Nung medyo maliit pa si Elise ay hindi talaga siya umiinom ng Dutch Mill kasi naaasiman siya dito. Pero ngayong malaki na siya ay baka magustuhan na niya ito. Akala ko parang Yakult lang itong Dutch Mill na nasa 10 to 12 pesos ang isa. Pero tig 26 pesos pala ito. At nandito na nga kami sa school ni Elise. Katabi nga pala ng school nila ay ang school namin noong elementary pa kami ng aking mga kapatid na nilalakad lang namin kahit medyo may kalayuan. Pero ngayon si Elise may pa-car service na talaga. Pagkapasok nga namin sa gate ay hindi gusto pumasok ni Elise sa classroom. Gusto niya muna mag-swing. Medyo nahihiya pa nga si Elise kasi merong ibang bata sa school. At ayaw niya talaga pumasok. Kaya sabi ng teacher ay hayaan ko na lang muna daw sa swing. So ayun at hinayaan ko siya at sinamahan ko na lang din siyang mag-swing. Ewan ko ba pero sa buong buhay ko ngayon pa lang talaga ako nakaramdam ng ganitong klaseng saya at ganitong klaseng pagmamahal. Talaga nga palang mag-iiba ang pananaw mo sa pag-ibig kapag naramdaman mo na ito sa iyong sariling anak. So after nga naming mag-swing saglit ay pumasok na si Elise sa kanilang classroom. Feel na feel niya talaga ang pagdadala ng kanyang bag. Kung maka-backpack para bang grade 1 na siya. Dito sa bahay ay tinuturuan ko na talaga si Elise kung paano ilagay ang kanyang mga gamit sa tamang lagayan. Kaya naman nung sinabi ni teacher kung saan ilalagay ang kanyang shoes and bag ay nilagay niya naman ito kaagad. Pagkapasok niya pa lang sa play area ayun at may marami na talagang laruan na naghihintay sa kanya. At syempre sinuotan ko siya ng kanyang medyas para hindi masyadong marumihan ang kanyang paa or marumihan ang kanilang sahig. Next time magsusuot na rin ako ng aking medyas. So, while playing, ay inintegrate na ni teacher ang kanilang first lesson. At yun ay ang pag-identify ng kanilang full name. At ang full name nga ni Elise ay Hiraya Elise. Nung nakaraang video ay nasabi ko na meron silang feeding program. Kaya naman hinugasan na ni teacher ang mga kamay ni Elise bago kumain. May routine talaga ang mga students dito kasi after washing their hands ay nagpupunas din sila and then they pray before they eat. Buti na nga lang at naturuan ko na si Elise kung paano mag-pray. Kaya alam niya na kung ano ang gagawin niya. At nagpapakitang gilas talaga itong anak ko. Gusto niya siya lang talaga ang magsubo ng kanyang pagkain.
After day 8 ay nagplay na nga si teacher ng isang nursery rhyme. Hindi ko nga pala nabanggit na may classmate pala si Elise. 4th degree cousins nga pala sila. At ang papa nga ng cute na babing ito ay pinsan ko na classmate ko buong elementary at batchmate ko buong high school. At ngayon ay classmates din ang aming mga anak. 9 months pa nga lang itong si baby girl pero pinapasok na ng kanyang mommy dito sa school para kahit papaano ay may maka-interact din siyang ibang bata. Yun din ang rason ko kaya ko pinapasok sa school si Elise para makapag-socialize kasama ang ibang mga bata at hindi masyadong magbabad sa TV and gadgets. Kasi sa panahon ngayon ay hindi na talaga natin mapipigilan ang ating mga anak na gumamit ng gadgets kasi nakikita din naman nila tayo na gumagamit nito. So one of the many ways para ma-distract sila ay ipasok sila sa mga ganitong klaseng schools. After they sang their goodbye song ay may routine talaga sila at pinapili si Elise ni teacher kung ano ang kanyang gustong gawin. The last one is si teacher na ang nag-decide and nag-hug sila. O diba ang sweet? Pagkatapos noon ay nag-bid goodbye na si Elise sa kanyang teacher at sa iba pang mga NCDC workers. At pagkapasok nga namin sa sasakyan, ay talaga namang dede is life. Pero parang Dutch meal is lifer ata. Pagka-uwi nga namin sa bahay ni na Papa ay nakatulog kaming dalawa ni Elise. And pagagising namin ay isinuot na naman ni Elise ang kanyang bag. Halatang gustong-gusto niya talaga ito. Kahit papunta na kami sa terminal ng bus and nakakasakay na kami sa bus, ay suot niya pa rin ang kanyang bag. Pero sa totoo lang, ako talaga ang nasiyahan. Masaya akong nakikitang masaya ang aking anak.